Good evening everyone. Let's start sa ating pong klase dito sa Dynamic Discipleship. Welcome po muli. At pwede na ba nating hilingan si Brother James? Andiyan pa si Brother James. James, from Gen 3 to open us in a word of prayer. Po tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na amin pong pagpatuloy ang aming discussion po sa Dynamic Discipleship na may pagkalooban niyo po ng wisdom po si Pastor Jomar sa kanya pong pagtuturo po sa amin at na may ma-observe po namin, Panginoon, ang mga lessons po na ituturo niya at patawad po sa mga kasalanan po namin nagawa. At ito po aming dinadalangin sa inyo pong dakilang pangalan. Amen. Amen. Alright, thank you very much. Maraming salamat. Ganon din sa mga students na nagpasa ng kanilang mga requirements, midterm requirements last week. At kung nandun kayo sa ating messenger at nabisita nyo, ipinasa ko sa inyo yung link kung saan ma-access natin lahat ng mga ginawa nyo. So lahat yan ay makakatulong sa atin. Salamat. At yung mga hindi pa nakapagpasa, pwede pa naman kayo magpasa. Mahabol natin. At sa ating week 10, doon natin gagawin yung ating last requirements para sa subject na ito. Muli, good evening. At tatalakayin natin ngayon establishing biblical foundation. Very basic, pero kailangan natin itong balikan at i-clarify kung ano yung mga dapat nating i-clarify when it comes to establishing new Christian. So tapos na po tayo sa engagement. Kung meron pa rin tayong mga tanong, maaari natin itanong. And then after na ang tao maligtas, naging Christian na, ang goal natin ay ma-establish siya sa pananampalataya. In word, in prayer, in faith, and also makonect sila sa church. Establish biblical foundation. At alam natin yung kaimportantihan ng foundation sa lahat ng bagay. Kahit sa ating tahanan, sa building, napaka-importante. It determines the size and strength of all the spiritual life. The deeper the biblical foundation, the stronger the spiritual life. Naalala ko nung new Christian pa lang ako, nung bina-Bible study kami, parang yung Bible study leader, kumuha siya ng Bible, sabi niya, kapag ang ugat mo ay hanggang Genesis lang, madali kang mabubuwal. Dapat ang ugat natin hanggang Revelation. Kasi dadating at dadating ang alam naman natin, palagi nating naririnig, katulad ng parabola ni Jesus Christ sa Matthew chapter 7. Yung wise man, hindi siya nag-build dun sa may shallow foundation, kundi sa solid foundation. Kapag dumating yung bagyo, yung flood, the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. And the first goal of discipleship is to establish biblical foundation in the life of each disciple. And under this process, etong establish in the faith, marami tayong mga programs na ginagawa or mga nakagawian na natin, which is ang tunay na ligtas, sabi ng John chapter 10. Wait lang, open ko lang yung electric fan. By the way, kung meron kayong mga tanong, bibilisan ko lang yung lecture ko ngayon kasi may mga websites tayong titingnan, mga resources. Okay? Kasi palagi naman na natin itong naririnig, pero kailangan natin ma-refresh. Opo, okay po ba? So, ayan. Punta tayo sa ating next slide. Ano mga dapat natin consider? Jesus is the foundation, o yung tinatawag natin Christ-centeredness. Ulitin ko, marami tayong programa na ginagawa para ang isang Kristiyano ma-establish sa kanilang pananampalataya. By the way, kung babasahin natin yung engaging, baka ma-misinterpret nyo yung part doon na bawasan natin yung time natin na makipag-fellowship sa mga saints and let's go to the lost
para evangelize sila. Baka ma-misinterpret nyo. Ang ibig sabihin natin doon ulit, balance. Marami tayong program na ginagawa para umigting yung pananampalataya ng isa't isa. Minsan sobra na nga. Pero wala tayong ginagawang program para ma-engage tayo sa mga unbelievers. Okay, guilty tayo dyan. And then, after that, ang isang tao, naging Christian na, naligtas, ang goal natin, lumago siya sa pananampalataya, ma-establish siya. At ano yung mga programs na ginagawa natin under this process, under this discipleship process? Andiyan na yung preaching. Kung tignan natin yung schedule ng church, ano ba yung mga schedule ng church? Prayer meeting, tapos kung meron pa sa inyong tinatawag na prayer warrior or Bible study, then Sunday school, morning service, afternoon service. Pero bihira na, may ilan-ilan lang, no? Yung faithful na umaatin dyan, sila talaga yung mga na-establish sa pananampalataya. Kasi nga, ang dami nga nilang napapakinggang salita ng Panginoon na hindi nasasayang. And yun yung mga program na ginagawa natin. Masyadong nang malakas yung ulan, sana naririnig nyo pa rin ako. Okay? So, ano yung mga fundamental facts na kailangan nating i-consider para ma-establish ang isang mananampalataya? We must remember, Jesus is the foundation. Okay? Yes, ang church importante, ang denomination natin or ang pagiging Baptist importante yan. Pero meron tayong tinatawag na core doctrines or fundamentals of faith. And lahat yan Christ-centered. Anong ibig sabihin? Hindi ko lang alam kung nakakita na kayo ng gantong chart. Ito. Circle of Essential Doctrines. So, yung pinaka-core, may tinatawag tayong essential for salvation. Yung tinatawag natin mga major doctrines or mga essentials. So, hindi lahat ng teachings ng church ay essentials. Ano lang ba yung mga essential? When we say essentials, yung related sa salvation natin. The vicarious death of Christ, the virgin birth, the sinless life of Jesus Christ, Trinity, lahat ng mga yan, essentials yan. Pag nagkamali ang isang Christian dyan o ang isang group, considered sila as false teacher, false teaching, or heresy, heretic. Pero, hindi lahat ng teachings ng church ay essential. Merong tinatawag na ito. Tignan natin to sa example na to. Essential for historic Christian orthodoxy. Okay? Tayo ba, naniniwala ba tayo na kapag hindi Baptist, hindi maliligtas? Hindi. Okay? Hindi yan essentials. Okay? Namin kita, Pastor. Ano? Ano po? Hindi po namin nakikita yung pinapakita niyo. Ay, ganun ba? Hindi nyo pa nakikita. Sorry. Opo, slides lang po. Sige. Desktop yung i-share ko. Desktop na lang i-share ko. Thank you, Sister Crisel, ha? Kamsahamnida. Ayan. Ito, nakikita nyo sa gilid. Yung bilog-bilog. Okay? Ito. Halimbawa, let's say for example, this one. Essentials, may conviction, opinions, and question. Or mga preferences na lang. So, ang i-establish natin, wag tayong gumising lang tayo sa katotohanan. Kailangan, Christ-centered yung ating mga itinuturo sa mga bagong Kristiyano. Huwag yung tinatawag na religious elitism. Ako, Baptist tayo from head to foot. Totoo yun. But I believe, hindi yun yung mga unang itinuturo dapat. Dapat si Jesus Christ, Christ-centeredness. Sino siya, anong ginawa niya. Kasi baka hindi mo alam, hindi pala yan ligtas. Meron akong preacher na pinapakinggan. Ang pangalan niya si matututo tayo sa kanya. Ang pangalan niya ay si hindi yan, iba yan eh. Kaya yan siya, Kerry Smith. So gumagawa siya ng mga series. Hindi siya masyadong sikat, pero yung background niya, ang tagal niya nag-work ata sa Lancaster kaya Pastor Paul Chapel.
Pero every time he preach, kahit sa anong passage yan, lagi niyang nare-relate sa gospel. Sana ganun din. Mapa-Bible study, preaching, lagi nating nare-relate sa good news ng Panginoon. So, try to listen, isa sa mga video niya sa YouTube. Type nyo lang Pastor Kerry Smith na makikita nyo as he teaches yung Christ-centeredness. Kasi yan ang kailangan maging founded ng isang Christian kay Jesus. Okay? Hindi ating mga personal experiences. Another one, obedience is the goal. Not knowledge but obedient followers of Jesus Christ. Now the question is this. Posible ba na marami kang alam sa Bible pero hindi ka spiritual? The answer is yes. Kaya nga nasulat yung Book of Hebrews. Okay? Maaari pala na magagaling sila sa faith pero hindi nila sinusunod yung kung ano yung natututunan nila. And then makakakita din tayo ng mga, minsan ganun na din tayo. Marami na tayong alam pero hindi natin sinusunod kung ano yung laman natin. The goal of learning is obedience. Not knowledge but obedient followers of Jesus Christ. Okay? So, sabi ng Bible, pag hindi ginagawa, kung ano yung mga natututunan natin, ay magfo-fall tayo. And the Bible says, teaching them to observe. The result of teaching must be observed. Kaya nga ano yan hindi participle yung observe dito sa verse na to. Kasi result siya ng teaching. So, ang goal ng teaching, ang goal ng pagtuturo ay pagsunod. Okay? Observe here means obedience. All that I have commanded you sa ating Great Commission. Another one, repentance is a must. We must challenge you believers to turn from sin and turn to God. Kung gusto natin na ang mga bago mananampalataya ay magkaroon ng tinatawag na strong biblical foundations, then we must teach them to depart from iniquity. So when we say disciple of Jesus Christ, it also means departing from iniquity. Be a disciple, we must teach them to repent of sin, and repentance is a change of mind that change in action. Okay? Change of direction. Repentance is a turning from sin and turning to God. Very basic, alam na natin to. So, anong summary? Jesus is the foundation. The goal is obedience. So, maraming tao, kilala nila si Jesus Christ, but they don't believe Jesus. And repentance is a must. Another one, how do we establish biblical foundation? Kailangan makapag-produce tayo ng strong disciples. We must establish them in the faith, word, and prayer, and church community. So, we need to establish them in the faith. Andiyan na yung mga pagtuturo natin, yung mga, mamaya, titingnan natin yung mga essentials na dapat nilang matutunan through materials na mga gagamitin natin or kung ano yung mga ginagamit nyo na sa ngayon. Okay? Next, establish them in word and prayer. So, magkaiba yung teach and train, no? Maganda din, mayroon ba kayong kilalang Christian group na pupunta sila sa, pupunta sila sa isang lugar, punta sila doon para mag-pray at magbasa ng Bible. Maganda yon, no? Hindi lang natin, mag-pray ka, tuturuan mo yung bago mananampalataya mag-pray. Kundi, mag-pray kayo together. O pwede ba pumunta tayo sa ganitong place? And then let's pray together. Ilista natin yung mga prayer request natin at mag-pray tayo together. So train your believers to pray. Matututo sila ng prayer as we train them. At pinapagnalangin sila at pinagpe-pray din nila tayo. And last, eto napaka-importante nito. Establish them in the church community. Nung si Kristo, tinawag niya ang mga unang mga disipulo para sa ay sundin. Hindi sila parang alone lang. They had to follow along with other disciples. And they did not have the option of following Jesus Christ alone. Meron mga kasama. They were added to a small group of other disciples. And being a disciple has always meant being part of community with other believers. New believers have always plugged into the church community. Bakit yung mga new Christians
na napupunta sa church, parang after ilang mga weeks or months nawawala na sila. Kasi hindi sila nagkakaroon ng ng circles sa loob ng simbahan. Kailangan napaplug natin sila sa mga ka-level nila, mga makakaintindi sa kanila, and then ang leader nila ay one step ahead, no, na mag-guide sa kanila. Meron silang mentor. Okay po. And 8:24 na yan. Yan yung goal ko matapos natin to. Kasi alam naman na natin to no? Establish sila pananampalataya, tututo sila manalangin, malaman nila yung mga doktrina, at yan, makonect sila sa church community of grace. Anong goal natin dito sa Established Biblical Foundations? Our goal is establish new believers in the faith, word, prayer, and the church. Kailangan magkaroon sila ng environment. Meron silang mga small groups, discipleship groups. Mapunta nila sa prayer meeting. Napaka-importante niyan. Kasi dyan sa prayer meeting, ma-express natin in a serious way yung mga panalangin natin. O merong one-on-one mentorship, church events. So, I want to talk about kung ano yung mga materials na ginagamit natin sa ating pag-establish ng bagong Kristiyano, mga bagong mananampalataya. Okay? Ready na ba tayo? So, kung meron ako nabanggit na ginagamit nyo, that's good. At kung meron man akong nabanggit na hindi nyo ginagamit, kung meron kayong ginagamit na hindi natin nabanggit, pwede nyo i-share. Okay? Para ma-consider natin yan at ma-compare natin. Now, mga kapatid, hindi lahat ng mga napupunta sa church pare-parehas yung spiritual tawag dito, yung pagkagutom nila about the truth. Meron sobrang bilis. Okay? So, merong materials na hindi sila akma. Ito yung gagamitin natin sa kanila. Kaya kailangan natin ng maraming resources. Okay? So, hindi din tayo maglilin sa ating own understanding na alam mo na yung mga nagsasabi na Bible lang, hindi na natin kailangan gumamit ng mga materials. Hindi tayo sobrang extreme na ganun. Kasi itong mga materials na ginagamit natin, ang basis nito ay yung Bible. Okay, Bible din. So, ready na ba tayo? Text muna natin to. So, ayan try nyo makinig kay Pastor Kerry Smith. Ngayon, meron siyang bagong series. Romans, Book of Romans. And then, sa Romans chapter 1, na-connect niya yung gospel. Sabi ko, nakabless talaga si Pastor Kerry. Talagang connect Connect yung gospel Mamaya, ito announce ko po. Dito tayo sa, ito po, Talk Time Discipleship Workbook. Meron siyang English, meron siyang Tagalog. Now, ito, pwede kong ipasa sa inyo. Actually, pinasa ko na sa inyo yung link. Ang design naman nito, one-on-one. Pero maganda siya kasi natapos ko din to Ito, meron Tagalog, meron siyang English. Okay? Galing to kay Pastor Paul Julian. Ayan. Aralin nyo na lang. Pero, ang title, ang naisin ng Diyos. So, pang bagong Christian talaga siya. Ang perks niya, meron siyang ganito. Ayan. Oras ng usapan, kabanata 1. Ang kaligtasan ng lahat ng tao. Tapos may mga blank-blank to Ayan, may mga blank-blank yan. So, titingnan nyo yung verses. Okay. Ayan, aaralin nyo yung mga verse. Parang Romans Road to Tapos may key point. Tapos merong aralin to. Under that, merong aralin to. Ayan, may note point. Tapos, andyan na. And then after nito, meron pang, andyan na yung katiyakan ng kaligtasan, assurance of salvation. Ang maganda dito kasi, kung sabay niyong inaaral pwede, kung siya lang din inaaral pwede, papaaral mo muna sa kanya. Pero kasi hindi din lahat talaga ng mga tao ganun yung magsa-self-study sila. Gusto nila merong kasama. So, andito din naman yung mga sagot sa hulihan. Okay? Para maitama nila yung sagot nila. Kabanata 2. Yan. Nais ng Diyos na makilala natin siya. May Tagalog yan, may English yan, Talk Time Discipleship. Okay? So, ayan pwede siyang one-on-one. One-on-one or ipa-assignment mo sa kanya, no problem. Next, dito tayo sa may
Ito yung siguro yung iba sa inyo meron ito, the ABC of Christian Growth. Madalas ito yung ginagamit natin. Galing kay Pastor Robert Sargent. Meron tayong book nito, no? Pero kung gusto niyo ng soft copy, sa website na to, andito na yun lahat. Ang 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 maganda lang dito, doon kasi sa may libro, blank din. Dito nakasagot na lahat. For example, dito tayo anong gusto nyo. Dito tayo sa obedience. Pag click mo yung obedience, ayan na. Doon sa may book, may mga blank pa. Dito, nakasagot na lahat. So, last year ata sa Brookside, ito yung ating ginawang Sunday School lesson. Okay? Pero pwede ito yung materials na gamitin natin. O sa church, magde-decide kayo, okay church, ito yung discipleship lesson na gagamitin natin sa mga new Christian. Walang problema. Pero nga, ulitin ko, kailangan natin magkaroon ng wisdom kasi hindi lahat ng mga napupunta sa church ay talagang empty yung alam nila patungkol sa ano. Merong yung iba kung saan nang napunta mga Christian group or mga cult. Okay? Ito, bibigay ko lang yung website nito. Kayo na bahala. And then, Philippine Source of Light. Siguro naman aware tayo dito. Ayan. Actually, dito ako nag-grow. Kasi ito yung mga binibigay sa aking mga materials nung bago akong Christian. I mean, dito ako na-establish. Isa sa mga ginamit ng Panginoon. Personally, sa bahay, kumbaga, isa to sa mga materials na ginamit ng Panginoon para ma-disciple ako. Okay? So, meron niyang ito, list of adults courses. This Way to Heaven. Pino-compare ko na to, yung The Way to Heaven, New Life in Christ, tsaka yung A Country Called Heaven. Pare-parehas lang yan ng content. Iba-iba ang approach lang. Okay? Ito, iba naman to. Pang mga 2 years na siya na Christian kung natapos niya na yung mga gantong lesson. Exploring God's Word. Ito, A Country Called Heaven, tsaka to halos same. The Way to Heaven, parehas. Napag-compare ko niyan. Tsaka tong My New Life in Christ, halos parehas. Okay? Ayan. Dito naman mga pambata eh. Ito yung ginagamit ngayon ng Brookside na pang DBBS o BBE. Ito namang Manunuklas Tagalog, may Tagalog din sila. So sa Quezon City yung kanilang office, mura lang naman. Pero meron silang ganto. Ayan. Kailangan mag-decide din ng church na kung ano ang gagamiting materials na pang-disciple. Hindi yung kung ano-ano. Para kasi ito yung kunyari ito yung gagamitin nyo, mag-decide kayo. Ito yung gagamitin nyo din kung ano yung materials ituturo nyo, naturo sa kanila, and then after na natutunan nila, ituturo mo naman paano to ituro. Parang ganun po mga kapatid. Sana po nakakasunod kayo. And then next, meron naman yan English counterpart din, pero may mga lesson dito na wala dito sa Philippine Source of Light. Actually, galing din yan dito sa ubdb.org. Okay? A Country Called Heaven, ganun din sa Philippine Source of Light. Dito lang din galing. Pero meron sila ditong ito yung ginagamit ko sa WCC. Meron kasi doon Christian Living about marriage or true love. Ito yung ginagamit kong okay. Nandito din yan. Libre lang din yan. Pag kinlik nyo yan, andyan na lahat. And also, kung gusto nyo din ng 1-year discipleship course, pero syempre hindi to kaya ng 1 year. Kasi sa isang lesson, dami, by David Cloud, meron akong hardbound dito, o hard copy. Dati libre lang to. Ngayon, meron ng bayad, ayun, bayad na sa baba. PDF ebook, $14. Magkano yon? Times 50. Tingnan nga natin. 14 times 50. Diyan pa ba kayo? Yes po. Times 50. 14 times 50.
700, 800 pwede na din. Magagamit na rin, ano. Ayan ang mga laman yan. Knowing God's will, making wise decision, Great Commission. Pero ano medyo ano na siya, hindi talaga siya pang new believer. Mga pang siguro pang 3 years or 5 years na Christian. Tsaka to pwede. Okay. Timbangin din natin mga kapatid. Next, eto, noong ako ay bagong Christian, 2010. Ito yung mga tinuturo nila Pastor Rapi. One step at a time. Meron niyang maliit na booklet. Kunyari, itong salvation, merong parang wala pa atang 15 page yun. Ano sa 10 page lang. Pero meron niyang soft copy. Andito na lahat. Meron nga dito gambling, oh. Ang maganda kasi dito, timeless yung truth nila. Meron nga din dito television. So, update lang natin. Pero yung concept ganun pa din. Liquor, dancing, clothing, modesty. Talagang Baptist na Baptist yung ano. Ito pwede itong pang itong one step at a time. Pang bagong Christian talaga. Okay? Meron pa ba tayong question so far? So, wala. So, mga pastor po, And then next, ito pong 100 Bible Lesson by Alban Douglas. Meron akong friend, ito lang, kung kilala ng iba si Pastor Ariel, no? Pastor New Zealand. Sabi niya, alam mo Brad, dati nasa Middle East sila, agawan sila sa materials. Pag may bagong materials padala sa Pilipinas, agawan yan sila. Oh. Pero itong 100 Bible Lesson ni missionary Alban Douglas. Si Alban Douglas ay missionary sa China. Ito, master nila to. Ito yung paulit-ulit nilang ginagawang materials. Talagang na-master nila. So, madami na tong meron tong Tagalog eh. Kaso ang hirap hanapin ng Tagalog. Gusto ko bumili ng Tagalog. Minsan may naka-post sa PCBS sa CCF. Kaso hindi ko nabili, tapos pagbalik ko wala na. Pero meron tong soft copy. Ang soft copy niya ay ito. Pero syempre, maganda pa din yung hard copy. Kasi parang ang hirap basahin. Parang tinype lang na madalian eh. Oh. Parang alam mo yung parang dyaryo na wala man lang space tsaka enter. So yung lesson 1 niya, lesson 3, God is balanced being. Tsaka pinadali na nila yung English. So kung meron, alam ko si Pastor Bong, meron siyang old edition. Yun, medyo parang archaic or King James pa yung mga words. Ayan. And then next, ito pang bagong Christian talaga. Ito yung i-recommend ko na kapag may bagong Christian, isa to sa mga magandang ituro. Kasi 8 lesson lang siya. A new family, a new future, a new food, a new faith, a new fight. Okay, a new master, a new fellowship, a new fruit. Okay? Christ-centered, palaging naka-anchored sa gospel, sa Panginoong Jesucristo. 8 lesson lang. And then, pag after na to ng 8 lesson na to, pwede ka nang pumunta dito siguro sa yung medyo mabibigat na katulad ng itong mga to. Kasi yung iba mauulit-ulit eh. Okay? Okay to. Pwede ko pong ipasa sa inyo to. Tapos meron din niyang mga tanong-tanong na ganito. And then next, message na pala to. Okay? Meron pang iba, niisip ko lang kasi, hindi ko kasi gamit yung laptop ngayon. Pero, marami sa laptop ko mga discipleship materials. Pero, overwhelming, dapat mag-decide talaga tayo kung ano yung gagamitin natin. Mahirap yung pabago-bago. Okay? Para ma-master yan ng mga tinuturuan natin, pag na-master nila, confident sila na pag may bagong Christian, alam mo na to, diba? Ikaw naman magturo dyan. I-assign mo siya bilang mentor. Ikaw, mag-disciple mo to. Yan. Hasang-hasa ka na sa lesson na to. Okay. Maganda nga, gumawa din tayo ng halimbawa, ang gusto nating gawing materials ay yung one step at a time. Halimbawa lang po itong one step at a time. Gawa kayo sa church ng parang maliit na notebook, parang passport size.
Tapos lagay mo step 1, step 2, lahat ng to halimbawa hanggang step 43. Tapos may nakalagay name of discipler, name of pangalan niya, halimbawa sa pinaka front, Jomar Ligas. Tapos bawat lesson, sino yung nagturo sa kanya. Kasi pwede naman natin gawing may dynamics eh. Pwede naman na yung isang Kristiyano, hindi lang naman isa ang nagpagal dyan. Maraming nagpagal dyan. Yung buong church nagpagal dyan. Maganda ding technique din naman na may hanggang lumaguto, mayroong isang nagme-mentor sa kanya. Pero hindi naman absolute na yun lang dapat. Pwede natin gawin, may dynamics, na mayroong 3, 4 na mga kalalakihan na magtutulungan. O halimbawa, ngayong week na to, Brad, mag-meet kayo ni Brother Ganto, ituro mo sa kanya yung salvation. Tapos pag naturo na yung salvation, assurance of salvation, chechekan. So para pag susunod na week, kung may ibang magtuturo sa kanya ng one-on-one or group study man, ay, tapos na pala to. Yung parang may checklist lang. So ang ganda nun, mga kapatid, yung ganong konsepto. And minsan natanong ko sa isip ko, gaano ba katagal, mamaya siguro tanongin natin. Pero yung tanong na, habang nag-aaral ako ng Bible, naisip ko, itong mga disipulo, tinawag sila ni Lord ng mga immature, samantalang almost 5 years na nilang kasama si Jesus Christ. Kasi kung aaralin mo, titignan mo yung timeline. Okay? May almost 2 years na nilang kilala si Jesus bago sila tawaging apostol or disipulo, yung 12. Kilala na talaga nila si Jesus Christ. Hindi yung naglalakad si Jesus Christ sa Sea of Galilee at nakita niya yung dalawa. That's the first time that they met the Lord Jesus Christ. No. Sikat na nun si Jesus Christ. Alam mo yon, yung 4 years, almost 5 years na nakasama si Jesus Christ. Tapos, pagdating sa Book of Mark, nung lumalapit yung mga bata, sabi ng mga apostol, sabi ng mga disipulo, oy, mga epal kayo, wag yung lapitan si Jesus Christ. Pero sabi ng Panginoon, parang indirectly, or I'm paraphrasing, ang immature nyo naman, bakit nyo hinahayaan yung mga bata lumapit sa akin? And then biglang naisip ko, almost 5 years na nilang kasama si Jesus Christ, and yet, ganito pa rin yung ugali nila, or immature pa rin sila, or parang ang dami pa rin nilang hindi alam. Then na-realize ko, minsan kasi ganun tayo sa church eh. Pag naka 1 year na yun yung Christian, dapat ang tingin natin, boom, super science na, very spiritual na. No. Yung mga apostol, mga disipulo, mismong si Jesus na. Pero ang dami pa rin nilang immaturity when it comes to our Christian life. Now we have the Holy Spirit na nag-i-indwell sa atin. But it doesn't mean, hindi katulad ng ibang mga preachers today na sobrang mga bombarded na kapag Christian ka, as in parang di ka na nagkakasala. May mga ganun sa Facebook ngayon eh. Struggle pa rin tayo. Kaya nga ang church, that is a community of grace. Na lahat tayo merong mga struggles, and yet merong biyaya ang Panginoon na kahit anong gaano tayo makasama, merong community of people, community of grace na handa tayong tanggapin, palakasin, magpatawad, magpalakasan sa bawat isa. So, yun po mga kapatid. Kaya 2-3 taon sa church, kala natin super science Christian na. No. Kailangan natin turuan, be with them, gayain natin silang mag-drive somewhere, mag-beach, mag-ihaw ng tilapia, and then pag-usapan. Part yun ng paglago eh. Alam niyo nung bago akong Christian, ang sobrang laking tulong sa akin na andyan yung mga kuya, ate mo sa pananampalataya, tapos pupunta kayo somewhere, tapos i-encourage ka nila, ganyan. Parang si Jesus Christ. Diyan si Jesus Christ, yung mga disipulo, kahit saan pumunta si Jesus Christ, kasama ang mga disipulo, tinuturuan sila ng Panginoon. Hindi lang yung parang classroom type, kundi yung buhay din ng Panginoon. Kaya nga, be a disciple, then make one. Only a disciple can make a disciple. Pag masama ugali mo, pag magaling ka lang magturo sa pulpit, pero yung buhay mo, pag nakita nila, nakakatisod, hindi tayo, parang mahirap, mas struggle sa kanila lumago. Okay? 8:44. Meron ba tayong mga mai-share na materials? Yung sa atin, yung mga nagawa nyo, no?
shinare ko na sa group natin. Tulad nyon, how to usher. Nalaman na lang natin yung mga ganun as we Hindi wala talagang formal na naturuan tayo na, Brad, ito may printed lesson or ganto ha, papakita ko sa iyo kung paano. Kaya nga baguhin natin. Dapat meron na tayong formal at experientially maituro natin sa kanila. Yung mga ginawa nyong assignment, napakalaking tulong nun kapag ma-apply natin. So meron kayong mga materials na ma-share or question. May nagtaas ng kamay kanina, hindi ko na-entertain. Kaya meron tayong enough time. Question po. Sige, antayin ko kayong mag-type or baka ni-internalize nyo pa yung mga sinabi natin, natutunan natin. At saka pa, ang dami talagang trabaho sa church. Kasi, tulad nyan, papansinin natin sa mga churches natin, ang lagi lang focus yung mga young people. Kaya vibrant yung young people. Pero hindi din napapapokusan yung mga men, married men, single ladies, or young adult, ganyan-ganyan, kung sino-sino pa. Walang program for them na ma-establish sila sa pananampalataya, may disciple sila. Kaya ang dami po talagang. Kaya mga kapatid, kung tinatawag tayo ng Panginoon, mag full time sa ministry, or I'm not saying you quit your job, no? Basta't ibigay mo sa Panginoon, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I'm here, please use me. Buksan mo ang aking mga mata, ano yung mga gifts mo, ano yung mga talents mo. And dito sa ating school, matutulungan tayo na ma-discover natin kung ano yung mga dapat natin gawin sa Panginoon. Meron po ba tayong mga question? Mabait mga students ngayon, walang question joke. Parang may nagsalita. Hello? May question po ba tayo? Dito sa group chat. Ato, Pastor, may resources din po ba kayo ng para sa mother? May resources din po ba kayo ng para sa mother? Okay. Pag sa mga gantong sitwasyon, halimbawa, kung ang konteksto nito ay Christian na matagal. Okay? Pero kasi ang mga mother, ang disciple nila, yung mga anak nila, di ba? Pwede natin magawa tayo ng book study. Itong module natin sa Christian Home, pwede yan yung itakay talakay natin. I-slice mo lang. Gawin mo parang pang small group setting. Yan yung gagawin yung topic. Sa CCF, meron silang ganyan, tinatawag nilang Wow Thursday. Mga mothers, okay? Inobserbahan ko, ang ginagawa lang din nila, usually na ganun, worship ganyan. Tapos merong isang topic na pag-uusapan, tapos discussion, question, sharing. Ganun. Pastor, sa message ko na lang po mag-ask. Okay. Mayroon tanong dito si... Opo, ibibigay ko pa lahat nung copy. Si Sister Wika, oo, may message. Sige po, yung mga gusto po mag-talk. Sister Wika, may gusto kong masabihin? O Sister Lori? Oo. Pastor, parang ang dami nating pinag-aaralan. So parang naiisip ko, saan ako doon mag-uumpisa? Oo nga, no? Ako sa utak ko, saan ba gano'n? Opo. Sa inyo po, Sister... Ang daming gagawin. Madami saan ba mag-uumpisa sa ganito, sa salvation? Marami po kasing gagawin, Pastor. May biblical counseling tayo. Ang dami Alin lang? Opo, mag-pray tayo ng wisdom sa Panginoon. Opo. Mag-pray tayo sa wisdom ng Panginoon. At I believe ang church pastor nililid yan ni Lord. So tayo, alam nyo, yung mga leader din sa church, wag kang gagawa ng move
na hindi natin pinapaalam sa pastor natin. Kasi kaya nga si Lord naglagay ng leader ng pastor. Inililid niya ni Lord. Okay? So, ganun, pastor, saan po ba tayo mag-uumpisa? Pero sa inyo po, kung meron kayong pamilya, ang unang-una mong disciple ay yung anak mo. Meron ka bang isang night sa isang linggo na kung saan nag-gather kayo at nag-aaral, nagbabasa kayo ng salita ng Diyos, nagpe-pray kayo at tinatanong mo siya, what do you think about this, ganyan-ganyan. So, simulan nyo po yon sa loob ng tahanan nyo. At meron pang question dito. Nagka-disciple na po kasi ako nung 10-year-old girl recently. I don't know kung paano ko po siya approach sa level na pwede ko po sa kanyang ituro o how do I proceed with teaching her about the gospel po. Pero laking church naman po siya. So she knows a little about the Bible. Meron po ba kayong resource where can I get activities lesson in her level? Ayun nga. Ang hirap sagutin ano. Pero masasagot ko dito. Ito yung ito yung goal ng pag-aaral natin sa Bible School. Nalaman mo yung doctrine, nalaman mo yung kung paano, nalaman mo kung paano dapat i-approach, and you depend on the Holy Spirit. Yon, that's the word, yung skills. Magkaroon ka ng skills. Yung natutunan mo, paano mo yun i-dispense sa level ng dinidisciple mo. Ganun po, skills. Okay? So, pag merong Christian, pag preacher ka, at merong nag-approach sa'yo na Christian, na nakinig sa congregation, at sinabihan ka na, Pastor, grabe ang lalim ng preaching mo. Hindi ka dapat matuwa. Kasi baka ang ibig sabihin niya, wala ko naintindihan. So, wala kang skills, wala tayong skills na i-dispense yung truth sa level ng mga tao. So, ganun, Sister Wika. Halimbawa, itong mga resources na ginamit natin, kaya nga po ang daming trabaho na, ang dami kong sinubscribe ng mga discipleship websites. Talagang makikita mo yung spectrum ng beauty kung paano nila ginagawa yung prison ministry. Diba? Paano sila nakakapag-baptize? Akala natin kasi parang, uy, siguro binayaran lang yung mga yan, tapos nagpa-baptize. No. Pero pag tinignan mo, nga, grabe, ganito pala na ginagawa. Yung mga drug addict na mga nire-rehab, tapos bina-Bible study, paano nila ginagawa yun? May mga program sila diyang ginagawa. Meron ako nakuha sa SLC. Ewan ko kung may nakuha kayo nun. Mga book yun eh. Kung paano kinakounsel yung mga na-rehab. Yun po, Sister Wika. Sino pa po yung gustong mag-talk? May tanong? Yung link? Mamaya ipapasa ko yung link. Meron pa pong si Pastor Robin. Meron pa ba kayong insight o question? Sige, antayin ko lang. Lahat ng itong mga resources natin, sisikapin kong maibigay po sa inyo. Next week po, ang pag-aaral natin is about equipping and empowering believers to minister. Kasi, to give you a scratch, akala natin, dapat perfect muna yung Christian bago sila mag-minister. Mga ganun, no? Dapat di ka struggle sa kasalanan bago ka mag-minister. I-assist natin yung mga ganun. Hayaan ba natin mag-serve yung mga taong hindi faithful? Or dapat ba maging faithful muna sila? Makapag-usapan natin yung mga yan. Okay? Meron pa tayong 7 minutes. Baka meron pa kayong masasabi. Si Brother Lloyd, nakita ko yung paper mo, maganda. Lahat ng paper nyo binasa ko Kaya pinost ko Oo. Tapos at least someday pag gagawa nyo ng lesson, yung paano ba mag-usher, si Sister Julie yung gumawa. At least meron ka na kaagad reference. Hindi lahat makikita natin yung kay ChatGPT. Okay? Kasi meron tayong orthodoxy, meron tayong receive faith,
meron tayong practices na hindi kayang gayahin ng AI. Meron tayong puso, isipan na hindi kayang gayahin ng artificial intelligence na naipasa mula sa mga forefathers natin hanggang ngayon. Question. Eto, pastor, kung walang ibang tao na pwedeng mag-delegate sa discipleship ng mga older people, pwede ba na ako na lang ulit pero ibang time? Opo. Depende po sa inyo. Talagang pag-i-pray natin, pag-isipan natin kung paano natin sila i-deal. At i-share ko lang po sa inyo sa Cavite kasi nung tayo ay nakapaglingkod doon, sabi ko, Lord, pinag-pray ko ang goal ko na mag-build muna ng relationship sa kanila. Kasi kahit anong utos ko sa kanila, baka gagawin lang nila yon kasi dahil ako yung nasa position. Or alam mo yun, parang gagawin nila yung mga bagay na yun kasi yun lang yung nararapat. Pero maganda yung mag-build tayo ng relationship, and then pinagpasalamat ko naman sa Panginoon. May mga ganun nga, kaya nagsiset up ako ng mga fellowship, build ng relationship sa kanila, kilalanin kung sino sila, ano yung mga struggles nila sa buhay, ano yung mga problema nila, ganyan. So parang ganun din po sa inyo. Nakita ko na ito ang kulang. Walang program for these young ladies or married ladies kung saan paano sila magpapalakas sa isa't isa. And then you make a schedule for them. Opo, ang struggle lang kay Pastor Robin, kasi nga dahil siya ay bata pa, tapos may mga adult doon na mas matatanda sa kanya. Okay, mag-pray po tayo sa Panginoon. Mag-set up po kayo ng fellowship sa kanila. And then, gumawa kayo ng mga study questions. Maganda yun eh. Magtuturo ka. Turo ka ng mga 20 to 30 minutes. Don't do all the talking. And then, meron kang mga study question na safe. Minsan, magkaroon din tayo ng training. Paano tayo gagawa ng mga study question? Yung tipong lahat makakasagot. Alam nyo, magagaling ang mga yung mga evangelicals gumawa ng study questions o yung discussion question. Para mapagsasalita ka talaga. Alam mo yung kahit hindi ka nagsasalita masyado, makakapag-share ka talaga. So, ayun po, Pastor Robin. Thank you. Meron pa po? Kanina may nag-sit in sa atin, si Jerome. Nawala na siya eh. Hindi pa ba si Jerome? Okay, meron tayong 3 minutes kung wala na tayong question. Eto no. Kung kaya nyo, sama tayo dito. Ayan no. Nagpaalam na ako sa asawa ko, pinayagan ako. So, disregard lang natin syempre yung worships nila ng konti. Syempre, dahil yan ay from Global Surge. Kung hindi tayo sanay sa may umusok-usok sa stage, disregard lang natin yon. Tapos mayroong konting, pero yung nila may balot naman yung drums nila, walang problema doon. Pero hindi lang tayo sanay. Kumbaga in heads up ko lang kayo, baka mamaya pagdating doon, ba't ako dinala dito ni Sir? Bira, rakrakan dito Ano lang yon, sa unang portion lang yon. Dito lang yan, praise and worship, 9:40 to 9:55. 15 minutes lang. And then, after nyan, puro plenary. Then, mamimili na kayo. Ang ganda po ng mga pag-uusapan. From 9 to 6 o'clock, or kung hanggang gusto nyo pa mag-study question, Q&A, magaganap po ito June 2, Monday. Hindi po yan holiday, pero Monday. 2025 National Conference on Christian Apologetics. Ito pong Ratio Christi, yung presidente po nito, si Bill Scott. Ayan. At meron din dito sa Pilipinas, si Dr. Ramon. Yan yung mga nangunguna dyan. Before, try ko sana mag-enter ng Master in Apologetics. Ang kaso nga lang,
Nung nakita ko yung payment, medyo napaurong ako ng konti eh. Tsaka yung schedule. Schedule nila Saturday 8 to 12. Sabi ko, mukhang kaya. Dati Pero nung nakita ko yung payment, malaki pa kasi sa akin yung 20k eh. Pero yung 20k, isang bagsakan lang yun sa defense. Every month, magbabayad ka ng 500. So, kaya yun. Pero yung 20k na, kasi babayaran mo yung mga panel, parang, wait lang, baka after 2 years, wala akong 20k. Baka sayang lang. So, yun po. Kung free po kayo, si Sister Wika at si Sister Crisel at si Pastor Rapi, marahil pupunta po sila dito sa conference na to. Culture, Cults, Church, and Christianity, the ends never rest. Dito lang po yan sa Pasig, sa Dr. Sixto. Lapit lang po. Diyan lang. Sakay lang dito mula sa Manggahan. Okay, kung wala na po tayong mga tanong, mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat. Pwede ba tayong mag-open ng ating mga camera at mag-picture-picture tayo? Meron pang nag-chat dito. Ayan, salamat po. Welcome, Wisi. At end ko lang yung